Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin ng aklat na to at mission ko ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para magpatotoo na si Jesus ay Mesiya, Diyos at anak ng Diyos. At tanging si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para yung ating kaluluwa ay muling ipanganak sa Espiritu at maging kaisa ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos. At sa araw na to, ang topiko ay Armageddon. Ang Armageddon ay isang labanang espiritual na siyang magaganap bago pa yung katapusan at ang paghuhukom. Ang Armageddon ay labanan ng espiritong mabubuti laban sa espiritu ng masasama. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta na animoy mga tupa, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Sinabi ni Jesus, mag-ingat sa mga bulaang propeta, sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan, ngunit ang puso nila ay nasa halimaw, at marami silang ililigaw ng landas at makikilala nyo sila base sa kanilang mga gawa. Sa araw na to, ang topic ko ay Armageddon. Papa Francis ng mga pare, stupid at walang common sense. Gusto kong ibahagi sa inyo kung bakit ko masasabi na yung Papa ng Romano Katoliko na siyang iniidolo ng maraming tao dito sa mundo na tinatawag nilang Holy Father ay stupid yun at walang common sense. Pati yung mga pare ay mga stupid din at walang common sense. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus, ibigin mo ang Diyos sa iyong katawan. Honor God with your body. Parangalan mo ang Diyos sa iyong katawan. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Sa banal na kasulatan nasasaad sa Matthew chapter 23 verse 9. Huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na siyang inyong ama, sapagkat iisa lang ang inyong ama at iyon ay ang amang nasa langit. Yung mga pare dito sa mundo, yung Papa ng Romano Katoliko, iniidolo nila ang sarili nila na tawagin silang Father na amang espiritual. Pero itong mga hunghang, hindi nila nauunawaan na yung kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng kanilang katawan ay ang totoong Father na amang espiritual na nagsugo kay Jesus. Itong mga pare, honestly, ay mga stupid at walang common sense na nangahas mangaral ng salita ng Diyos pero hindi nila nakikita ang katotohanan ng may pag-aari ng kanilang buhay ay mismong ang banal na espiritu, ang Espiritu Santo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Ang katawan ni Jesus, templo rin ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus, ng aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi sa amang nasa akin. Sinabi ni Jesus, ang sino mang naniniwala sa akin ay naniniwala rin sa ama na nagsugo sa akin. Si Jesus at ang Espiritu Santo parating magkasama. Si Jesus ay Espiritu. Ang Espiritu Santo ay Espiritu. At ang Espiritu ay Diyos. Kaya sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa dahil parehas silang Espiritu. Honestly, si Jesus, hindi mo na siya makikita dito sa mundo. Dahil si Jesus, nagbalik na siya sa Espiritu. Pinatay siya ng saling lahi ni Abraham, ng mga pare, saserdote, pinapako siya. Dahil hindi nila tinatanggap na si Jesus ay anak ng Diyos at Mesiya ng Diyos. Dahil hindi nila nakikita ang katotohanan na si Jesus ay siyang naging tagapagsalita ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At tayong mga tao, hindi tayo mabubuhay at iiral dito sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu Santo na siyang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa.
Narito na tayo sa huling panahon. Yung Papa ng Romano Katoliko, sinabi niya, Gesù non è spirito. Gesù è un uomo. Yung Papa ng Romano Katoliko ay bruto coglione, e bugiardo. Napakalaki niyang sinungaling at stupido. Bakit masasabihin si Jesus ay hindi spirito at tao lang? Hindi mo pala nakikitang hunghang ka itong Papa ng Romano Katoliko na si Jesus ay spirito na pinanganak sa spirito ng Espiritu Santo, na pinanganak din sa laman, sa katawan ni Birheng Maria, kaya nagkatawang tao. Si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay spirito. Itong Papa ng Romano Katoliko, oy, Francesco, makinig kang Judas ka. Ascolta bene. Tu sei proprio un grande stronzo, bugiardo e un grande coglione che non ti capisci proprio nulla, non capisci niente in cavolo, che il tuo corpo è il templo del Dio, è il templo del Spirito Santo, è Spirito Santo che ti danno la vita. Ang ina ka, hindi mo naintindihan na Papa ka ng Romano Katoliko, na yung katawan mo, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa mong hunghang ka. Tapos dito sa mundo, gusto mong idulihin ka ng maraming tao na ikaw yung Holy Father, sa halip ng Espiritu Santo lang. Pag binawi ng Holy Spirit yung kaluluwa sa katawan mong hunghang ka, patay ka na! Ikaw na pari ka, kung Pope ka, ikaw na yung pinakhuling Pope dito sa mundo na manlilin lang dahil narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Jesus, mahahayag sa buong mundo ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang Ebanghelyo ng Diyos, yung mabuting balita, ay ipinahayag na ni Jesus. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Jesus, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang idoluhin mo ang sarili mo na ikaw yung Holy Father at hindi mo ipahayag ang katotohanan ng Holy Spirit lang, ang Espiritu Santo, ang nagbibigay ng buhay sa tao, ay isang dapat lang kilalanin na Holy Father. Bruto mascalzone non sei altro. Tu sei proprio un grande coglione e bugiardo. Togliti gli abiti. Tu non capisci proprio nulla. Niente, proprio niente. Hindi mo talaga naintindihang tanga ka. Na yung katawan mo, templo ng Espiritu Santo. Kayong mga pare, siete tutti coglioni. Non capisci proprio niente. Na ang korpo nyo, templo yan ng Holy Spirit. Templo yan ng Espiritu Santo. Templo yan ng Diyos. Ang nagbibigay ng buhay sa inyo ay ang Espiritu Santo. Hindi nyo tinanggap ang Espiritu Santo sa buhay nyo. Tapos hindi nyo kinilala ang Espiritu Santo, ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa inyo. Tapos gusto nyong tawagin kayo ng mga tao dito sa mundo na kayo yung mga amang espiritual. Mga hunghang kayong lahat. Hindi nyo nga alam nang may pag-aari ng buhay nyo yung Espiritu Santo. Tanggalin nyo yung mga abitin, yung mga hunghang kayo, bilang ng mga araw nyo. Papatayin din kayo ng mga... Kung noon, ang nagpapatay kay Jesus, mga pare. Ngayon, pagbalik ng Holy Spirit, babawin yung buhay sa inyo. Maniningil lang pautang ngayon ang Holy Spirit sa mga pare. Dahil ang mga pare ay mga bulaang propeta na nasa panig ng demonyong si Satanas. Kayong mga pare, tanggalin nyo ng abito nyo. Mag-repent na kayo. Humingi na kayo ng kapatawaran sa Espiritu Santo. Hanggat nananahan pa ang Espiritu Santo sa katawan nyo. Dahil sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, matotodas kayong lahat. At yung kaluluwa nyo, maglalangoy yan sa impyerno dahil hindi naman kayo patatawarin ng Espiritu Santo. At hindi rin kayo kikilala ng Espiritu Santo na anak niya. Dahil kayong mga bulaang propeta na nagsuot lang ng damit na puti. Pero yung baho nyo umaalingasaw. Maraming mga pare,
rapist, pedophilia. Maraming mga pare, iniidolo ang sarili nila, silang tawaging father dito sa mundo, na amang espiritual. Maraming mga pare, hinihikayat ang mga tao na maggrosaryo, sumamba doon sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Bakit? Sino ba nagbibigay ng buhay sa tao? Kayong mga bulaang propetang, mga hunghang, mga stupid talaga kahit walang common sense. Hindi nyo nakikita na nagbibigay ng buhay sa tayo ang mismong Espiritu Santo na hindi nakikita ng mata. Si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan. Para makilala mo ang sarili mo kung sino ka ba talaga at bakit ka nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, nananahan niya sa katawan nating mga tao at alam ng Espiritu Santo lahat ang ginagawa ng tao. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung nakikinig sa kanyang mga salita. At kung sino yung naging kaisa ni Jesus na siya lang ang kinikilala na Holy Father. Ako bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na magsalita patungkol sa kanya, kaya ako nagiging matapang, prangka at diretsa ang dila ko na murahin kayong mga ulupong dahil kayo lahat yung mga kampo ng kadiliman. Ito pinahayag to ng banal na Espiritu sa akin. Dahil templo ng Espiritu Santo kayong katawan, siya yung nagbigay ng buhay sa akin, siya rin nagsasalita para ipakilala ko siya na siya lang yung Holy Father na dapat sambahin ng mga tao dito sa mundo. Ang bansang Pilipinas, hindi Pilipinas ang totoong pangalan niyan, original. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na ang totoong pangalan ng bansa natin ay Maharlika, bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ang ating bansa ay naging tanyag, naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Maraming mga taga-iba't ibang nasyon noon ang pumupunta sa ating bansa para makipagpalit-kalakal at barter ang tawag sa pakikipagpalit-kalakal. Then, yung mga taga-ibang nasyon na pumunta sa atin ang nagdala ng relihiyong Romano, ng relihiyong ng Muslim. Honestly, ang ating bansa noong unang panahon, ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na walang relihiyon. Pero ang mga tao ay namumuhay ng masaya, malaya at mapayapa. Then, sa paglipas ng panahon, napadpad yung hunghang ding bulaang propeta na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Ito yung ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu. Kaya namuhay kayo sa kadiliman ang inyong bansa dahil inalipin kayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng relihiyon ng Romano-Katoliko. Sinakop ng mga Espanyol at ng mga bulaang propeta ang inyong bansa na siyang aking lupang hinirang. Yan ang lupang hinirang ng Espiritu Santo ang bansa natin. Gawa ng nalinlang ang inyong mga ninuno nitong bulaang propeta ng Romano-Katoliko na nagdala ng rebolto ng Santo Niño. Ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Pero yung mga Espanyol, inalipin yung ating mga ninuno. Honestly, sina Dr. Jose Rizal, sina Andres Bonifacio, Melchora Aquino, yung ating mga bayani nakipaglaban sa mga Espanyol. Dahil inalipin nga tayo ng mga Espanyol. Honestly, ang nagpapatay kay Dr. Jose Rizal para si barilin sa Bagong Bayan, mga pare. Dahil yung mga pare, kumakampi sila doon sa pinakahari ng Espanya. Ang mga Espanyol ang nanakop sa ating bansa. Yung mga bulaang propeta, nagmula yan sa Espanya. Nagmula dyan kay sa Judas na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Dahil si Ferdinand Magellan, utusan niya ng hari ng Espanya. Makinig kayong mabuti. Intindihin nyo ang katotohanan. Ang kasaysayan, yan yung salamin ng katotohanan. Diyan mo makikita sa kasaysayan ang totoo. Kung magbabalik tanaw ka sa nakaraan. Bakit tayo namuhay sa kadiliman? Sinakop tayo ng mga Espanyol at ng mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko. Tapos itong mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko, putang ina, pagdating sa politika, pakialamero. Kaya kayo sinabihan din ni Tatay Digong na stupid at walang common sense tong mga pare. Which is totoo naman. Nangahas kayong mangaral ng salita ng Diyos, pero hindi nyo nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo.
At ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng bawat tao. Kayong mga pare ay mga bulaang propeta. Hinuhubaran ko na kayo ng pagkatao nyo, mga ulupong kayong lahat. Hindi ako natatakot sa inyo dahil ang buhay ko dito sa mundo, pansamantala din lang. Ang Espiritu Santo na nagbigay ng buhay sa akin ang siyang Alpha at Omega. Sa oras na bawiin na ng Holy Spirit ang kaluluwa ko, tapos na yung mission ko dito sa mundo. It's finished. Katulad ni Jesus nung siya nakapako sa krus. Sinabi niya, it's finished. Ibig sabihin, tapos na ni Jesus yung mission na ipinagawa sa kanya ng Espiritu Santo. Kaya lumisa na siya dito sa mundo dahil nagbalik na siya sa kaharian ng Diyos Ama. Kung saan siya nagmula dahil si Jesus ay Espiritu, hindi siya tao. Ang Espiritu ay Diyos. Ito yung ebanghelyo ng Diyos na ipinahayag ni Jesus. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos, Ama, at Holy Father na dapat kilalanin ng tao sa kanilang katawan, puso, isipan at kaluluwa na siyang kanilang amang espiritual para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan nyo at nang maborn again ang kaluluwa nyo na maging kapatid ni Jesus sa Espiritu at kilalanin ng Espiritu Santo ang anak niya. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father. Yang Papa ng Romano Katoliko, si Francesco, bilang ng mga araw mong hunghang ka. Dahil hindi mo naman naunawa na may hawak ng buhay may ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo. Yung katarantaduhan mong ginawa sa Holy Spirit, na nilinlang mo ang mga tao na iduluhin ka na tawaging Holy Father dito sa lupa, at hikayatin mo ang mga tao na magrosaryo, sumamba sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Hindi mo nakikita na ang nagbibigay ng buhay sa tao ay mismo ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, na siyang nagsugo kay Jesus. Kung inaakala mo si Jesus babalik pa dito sa mundo, na magkakatawang tao, hindi mo nauunawaan na si Jesus ay Espiritu na. Tapos na yung mission niya. Kasama na siya ng Holy Spirit sa langit. Dahil ang hari doon sa langit ay ang Espiritu Santo, hindi si Jesus. Si Jesus ay bugtong na anak ng Espiritu Santo, na siyang sinugo ng Espiritu Santo. Pero itong mga bulaang propetang mga hunghang, itong mga pare ng Romano Katoliko, feeling ng mga demonyo, mga banal sila. Pero hindi nila naintindihan. Ang may hawak ng buhay nila ang Espiritu Santo at hindi ang sarili nila at hindi lalo ang Papa ng Romano Katoliko. Magrepent na kayong mga Judas. Narito na tayo sa uling panahon. Galit na ang Holy Spirit, honestly. Kung inaakala mo si Jesus pagbalik ay magiging tupa, hindi. Dahil ang Holy Spirit na nasa katawan ni Jesus, yun yung Diyos. Sinugo niya si Jesus na tupa. Pero dito sa mundo, may nasasadyan din sa Biblia, may kikukuhanin ang Diyos Ama na anak na babae na prangka dito sa mundo. Hindi ko inakala sa mundong ito, sa kalawakan dito sa mundo, na isa ako sa pinili ng banal na Espiritu para magsalita patungkol sa Kanya, para ipakilala na siya lang ang nag-iisang Holy Father na dapat sambahin. At para hubaran din ng maskara at pagkatao yung mga bulaang propeta na lumalapastangan sa Espiritu Santo, na nagmamataas. So sila yung kilalaning amang espiritual dito sa lupa. Kayong mga pare ng Romano Katoliko, siete tutti coglioni e grandi bugiardi, che non capisce nulla, capisce niente, non capisce niente proprio, che vostri vita e il Spirito Santo che ti danno e che ci tenga pure. Sinasabi ko sa inyo, tapos na yung kataas at kayabangan nyo. Dahil lulupigin lahat kayo ng Espiritu Santo. At yung simbahan ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, dudurugin nyo yan. Kung ayaw nyo na ang galit ng Espiritu Santo ay maramdaman nyo. Dahil yung mga sumasamba dyan sa mga ribolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan, at umiidolo sa mga pare na silang amang espiritual, mga nasa panik kayo ng demonyong si Satanas. Mga kampon lahat kayo ng kadiliman, mga impostor, mga sinungaling,
na nangahas mangaral ng salita ng Diyos pero hindi nyo itinuturo ang katotohanan na si Jesus ay Mesiya, Espiritu, na anak ng Espiritu Santo na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. At bilang isang tagapagsalita ni Jesus, ito yung sinabi rin ni Jesus. There is power once you receive the Holy Spirit. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Kay Jesus ko tinanggap ang Espiritu Santo. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, faith comes from hearing and hearing the words of Jesus Christ. Dahil si Jesus lang naman talaga ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para mapalapit ka sa Diyos Ama. Para makilala mo kung sino ka. Saan ka nagmula? Bakit ka umiiral dito sa mundo? Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus ay siya ring nananahan sa katawan ko ang nagbibigay ng buhay sa akin ay ang Diyos Ama na lumikha sa akin na bumuo sa sinapupunan ng aking ina kaya ako umiral dito sa mundo. Ang Espiritu Santo lang, ang Holy Spirit, ang totoong nag-iisang Diyos at Holy Father na dapat sambahin ng mga tao. Hindi ang mga rebolto, hindi ang santo-santuhan ng mga Romano Katoliko. Mamamatay ang inyong kaluluwa, inyong katawan, gawa ng kasalanan na ginawa nyo sa banal na Espiritu. Pag sinambay nyo ang mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, inidolo nyo ang mga pari ang inyong amang espiritual, wawasakin din kayo ng Holy Spirit. Sisingilin ng Holy Spirit yung mga ginagawa nyong katarantaduhan sa Kanya. Yung mga pare na mga nanggagahasa, ng mga madre, nagmumolestya ng mga inosenteng bata. Honestly, ang laki ng utang nyo sa Espiritu Santo. Ang laki ng kasalanan nyo sa Espiritu Santo. Yung mga immoral kayong mga Judas kayo. Magrepent na kayo bilang ng mga araw nyo. Narito na tayo sa huling panahon. The Holy Spirit that's indwelling in the body of Jesus Christ was indwelling in my body, is the only one God and Holy Father that's giving life to every humankind. That people should honor, praise, worship, and glorify only the Holy Spirit in our body, mind, heart, and soul as our Creator and Heavenly Father. Then, sin will be defeated and the power of darkness of Satan will be eliminated. Yung mga hunghang, yung mga bulaang propeta na nangahas mangaral ng salita ng Diyos, tatandaan nyo, templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na lumikha sa inyo ay hindi nyo kayang linlangin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!